Nalalaman po ng nakakarami na presidential prerogative po itong clemency na hinihingi pa rin po hanggang sa ngayon ng lahat ng mga sumusuporta at pamilya ni Mary Jane Veloso. Pero ang sabi po ng Pangulo, pag-aaralan daw muna yan ng kanyang mga quote-unquote legal expert. Sino po ba Yes. talaga ang magre-review at kinalaunan ang magdedesisyon tungkol po sa clemency na ito ni Mary Jane Veloso? Well, para sa konteksto muna, yung kasing kasunduan natin sa Indonesia ay upang isilbi lang muna niya ang kanyang sentensya bilang convict. So nagkaroon tayo ng magandang pagkakataon na mabalik na siya sa Pilipinas to serve her sentence. Yun po ang una nating ginawang hangarin, ano? At yung desisyon po ng clemency na yan ay dumadaan po sa normal na proseso. Kasama po doon sa proseso na yan, yung evaluation at recommendation ng Board of Pardons and Parole. Dahil po yan po yung ahensya ng gobyerno na binibigyan ng tungkulin na mag-evaluate muna ng prison record, the prison sentence, at kung gaano katagal na siya nakapagsilbi. At papasok din po dyan yung good conduct time allowance para mas mapaaga siyang mapalaya, hindi na kailangan i-serve yung buong sentence. But tama po kayo, may prerogative din po ang ating Pangulo. Eventually, after things are elevated to the President, kung siya po ay magbibigay ng absolute pardon or conditional pardon, depende po sa rekomendasyon ng Board of Pardon and Parole. At sa inyo pong karanasan o obserbasyon, rerespetuhin naman po ng bansang Indonesia ang magiging pasya ng Pangulo kung sakaling clemency ang kanyang ibigay or pardon ang ibigay kay Mary Jane Veloso. Ayon po sa kasunduan natin with Indonesia, hinahayaan po ng Indonesia na ipatupad natin kung ano man ang prevailing laws and constitutional provision in terms of granting clemency. So hindi po tayo napipigilan ng kasunduan with Indonesia to grant executive clemency and in fact absolute pardon. Pero yung proseso nga po ay hindi po kagad-agad dahil may Board of Pardons and Parole para malaman po yung entirety of the situation. And yung recommendation po na yan will be coming from the Board of Pardons and Parole so that the President can be guided in his decision. Pero kung ano man po ang rekomendasyon ng Board of Pardons and Parole at lahat ng mga eksperto sa hudikatura, ang presidente pa rin po magdedesisyon. Tama po yan. Yes, Ang pirma absolute pa rin niya. prerogative po is exercised by the President, taking all the relevant information that will be presented to it by the Board of Pardons and Parole. Kasi we are taking all of the information only from news accounts. So kailangan po magbigay ng tamang impormasyon ng Board of Pardon kung bakit siya na-convict sa Indonesia, ano po ang naging ebidensya, was there due process involved, and apparently parang ang nakikita natin, she was a victim of the frame-up and posible pong i-consider yan sa evaluation ng Board of Pardons and Parole. Nabanggit po ninyo, Yusek, na yung GCTA law o yung good conduct time allowance is applicable sa kanyang kaso. Ano po? Opo. Okay, punta naman po tayo doon sa rekomendasyon ng House Quadcom. Ano po ang mga hakbang na gagawin ninyo rito? Well, napakalaking tulong po ng Quadcom report para lalo pa natin mapag-igting ang investigasyon at pagkalap ng ebidensya. Dahil bago pa man natapos yung Quadcom hearings, nagtatag na po ang Department of Justice ng isang task force for extrajudicial killings or EJKs. At nagsimula na ho kaming magkalap ng mga ebidensya, ng mga testigo, may nakausap na kami. At ngayon, i-consolidate po natin yung mga ebidensya earlier taken by the task force ng DOJ, National Prosecution Service, together with the Quadcom report. Napakarami pong revelasyon na ipinakita doon sa Quadcom report. Marami pong resource persons na nagbanggit na ng mga individual na sangkot sa pagpaplano. All of these individuals were also present and some of them even gave admissions, self-incriminating admissions that can be used against them because these are all under oath. So yun po ang panimulain namin na report at i-develop po namin yan. I-case build-up namin at tinatawag namin yan. At bibigyan namin po ang lahat ng tao ng pagkakataon na makilahok at magbigay ng kanilang pahayag para po due process will be observed. Hindi po natin mamadaliin yan kasi po napakalalaking tao
ang involved dito at ayaw naman natin silang gambalain sa kanilang mga tungkulin at magkaroon ng human rights violation kung mamadaliin natin ang proseso. Due process po will be observed here at pinag-aaralan namin lahat ng ebidensya. Meron pa po tayong isasampinan ng mga tao, katulad din po ng mga individual na sinapina ng Quadcom. Pero maliban dyan, meron din tayong alam na hindi napatawag sa Quadcom. Ngunit ngayon ay nagboboluntaryo ng tumulong at magbigay ng kanilang mga pahayag. At wala naman po kayong balak na banggitin sa amin kung sino-sino po itong mga Hindi. karagdagang personalidad. We have emphasized that a successful justice system is based on the 5 pillars of the criminal justice system, where the community is part of the effective administration of justice. Yung matagal po namin pag-uugnayan sa mga civil society organizations, 2 years ago pa po, hindi naman dahil sa Quadcom lang, kami po ay nakikipag-ugnayan na sa mga pamilyang biktima ng extrajudicial killings ng bloody war on drugs. At yun po ay ninonurture namin, nag-build po kami ng confidence at kilala na po nila ang Witness Protection Program. At dahil po sa Witness Protection Program at sa kaganapan sa Quadcom, lumalakas na rin po ang loob nila na magbigay ng kanilang mga pahayag at mag-cooperate para once and for all, justice will be served because we are not tolerating the culture of impunity that happened in the past. Now is the time for us to strengthen our institutions so that we can use this as a measure in future occasions that justice will be served equally at meron tayong political will to serve justice. Maraming salamat sa inyo, Justice Undersecretary Jessie Andres.